good morning. Magandang araw po sa inyo lahat. At meron naman tayo bagong pag-uusapan ngayon. Ang issue ng PhilHealth. PhilHealth. Diyos ko, day. Ewan ko ba bakit nag-uusapan niya PhilHealth na yan? Pero sige, pag-usapan natin. Okay? Ay, nako. Ewan ko ba kung bakit ito yata yung issue na ano no, na tatabon sa issue ni Sara Duterte about dito sa confidential fund. Diyos ko, day. Mas mahalaga tong issue na to. Bakit tatabunan natin ng PhilHealth? Sa totoo lang, wala naman dapat pag-usapan dyan sa PhilHealth eh. Walang dapat pag-usapan sa PhilHealth. Pero sige, pag-usapan natin. Okay? Alam mo naman, yan ang uso eh. Uso yan. Kaya dapat pag-usapan natin. Alright? So, ano ba ang mga naririnig nating issue dyan about dito? Ang daming nagre-reklamo. Diyos ko, ang daming umiinit ang ulo. Ang daming kritiko na nagmumura, nagsasabi ng mga kanilang mga hinaing about daw dito sa zero subsidy ng PhilHealth na my goodness. Unang-una, ano nga ba yung PhilHealth na yan? Bigyan nga natin ng ano yung ating mga kababayan muna. Sige, para ano lang, basic lang ba? Ano nga ba yung PhilHealth na yan? Bakit kailangan bigyan ng subsidy kada budget, no, budget hearing? Ano ba meron diyan? Ano? Okay, tignan natin. Ano may PhilHealth na 'yan? Okay, sabi dito, no. Wikipedia na lang natin, no. Okay, sabi dito, who is the owner of PhilHealth? Okay? Sabi dito, the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth is a tax-exempt, government-owned and controlled corporation of the Philippines that provides health insurance to the country. It was created on 1995 to implement universal health coverage in the Philippines and is attached to the Department of Health. So, under pala to ng Department of Health. So, sino ba chairman? No? Sino ba ang chairman ng PhilHealth na to? So, ang key people sa PhilHealth na to is si Teodoro Herbosa at ang presidente ay si Emmanuel R. Ledesma. Dapat sila ang ating pakinggan kung ano nga ba ang kanilang punto sa desisyon ng BICAM na i-zero subsidy sila, no? Kasi parang wala tayong naririnig eh. Ang naririnig lang natin yung reklamo ng taong bayan eh. Ang naririnig lang natin mga DDS eh. Di ba? Na ginagawang issue yung bagay na to. Na hindi naman dapat. Okay? Bakit hindi dapat? Kasi meron po mga kaibigan na mga dapat na unahin ang ating gobyerno na bigyan ng budget kesa dito sa PhilHealth. Bakit? Dahil napakalaki po ng pondo ng PhilHealth. At ayon sa ating mga senador, no, especially dito kay Grace Poe, nasa 600 billion mahigit ang kanilang pondo na hindi nagagamit. So, paano nila kailangan itong perang ito? No? Magkano ba yung hinihingi nila o yung na dapat na subsidy na ibigay sa kanila? 7 billion ba? Kung hindi ako nagkakamali, paki-correct na lang po ako. Well, dumaan naman to sa scrutiny ng ating mga senador eh. Siguro sa una, kung hindi ka magre-research, no? Ano ba talaga ang financial capability o fund status ng pondo ng PhilHealth, medyo tataas din ang kilay mo dito. Diba? Pero hindi. Ito, pakinggan po natin si Ma'am Grace po, no? Sa kanyang sasabihin para maliwanagan po ang ating mga kababayan about dito sa PhilHealth na to. Okay? Pakinggan natin. Ito. Hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang dami ng pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinutulungan din natin sila ng
projection. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. Kasi hindi naman yan basta-basta na lang. Let's not give fund for PhilHealth. Zero subsidize natin sila. Hindi naman basta-basta ganun. Pinag-usapan po yan natin mga butihing senador. At ito nga sinasabi dito ni Grace po na hindi kailangan dahil sa napakalaki po ng pondo. Ginawa pong bangko ang PhilHealth. Hindi naman po bangko ang PhilHealth eh. Diba? Taon-taon po nagkakaroon sila ng pondo na galing sa gobyerno, subsidy, pero wala po silang project, wala silang benepisyo, additional benefits para sa mga miyembro ng PhilHealth. Diba? So ano dapat gawin? So, i-prioritize natin yung budget, ibigay natin sa mga mas nangangailangan. Okay, tuloy natin. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we have, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan, ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na na-impact sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na... Yun ang sinasabi ko, diba? Kung magre-research po tayo, hindi po tayo mapapahiya na bakit hindi binigyan ng PhilHealth para lang meron kayong mapangbanat no, sa administrasyon. Sigurado kasi alam naman natin i-connect na naman yan kay PBBM eh. Tama ba? Siyempre, gano'n naman talaga utak ng mga DDS, especially mga DDS, gagamitin to. At ginagamit na nga. Diba? Pero mapapahiya ka kung pakikinggan mo to eh. Diba? Sigurado naman kung si Duterte ang nakaupo ngayon at ganyan ang gagawin, sigurado suportahan ninyo kasi nga wala kayong kredibilidad mga DDS, no? Makita nyo lang yung mga isyong ganyan, tapatulan na ninyo, diba? Nang walang man lang pagre-research. Ikaw pa naman bigyan mo ng budget yan pag hindi nga gumagalaw yung budget walang disbursement diba? Kaya nga sinabi ko kanina, tinabunan nyo na yung issue ng ng issue ng confidential fund na yan, yun yung malala. Diba? Yung budget ng PhilHealth, nandiyan lang. Hindi nawawala. Ang kailangan lang, proyekto, benepisyo na additional para sa mga miyembro. Ang malala, yung confidential fund na biglang naglaho na hindi na natin alam kung saan napunta. Tama ba? Tama. Naglaho diba? Itong ipag-iisipan lang natin dito, kailangan lang natin dito pukpukin yung kung sino man yung namumuno dyan, diba? Na PhilHealth. So dapat tanungin natin itong si Teodoro Herbosa at saka si Mandy Ledesma. Ano bang proyekto ninyo? Diba? Kaya nga sabi dito ni Madam Grace po, let us give them a lesson. Para naman natutulog sa pansitan, ang daming pwedeng gawin, ang daming mga proyekto. Ano ba ang di ba? Ano ba ang goal ng PhilHealth talaga? Kung ano ba talagang goal ng PhilHealth? Di ba? Kasi from there, makapagbase ka ano ba dapat gawin ng PhilHealth na to? Sa laki ng pondo nila, di ba? Doon ka ngayon magbe-base. Ano ba dapat ginagawa ng PhilHealth? Sabi ko nga kanina, PhilHealth is an insurance corporation that owned by the government, Philippine government. At ito ang kanilang purpose. PhilHealth is to ensure that all citizens of the Philippines have access to affordable, acceptable, and available healthcare services. From there, makakapag-isip ka na kung ano yung pwede mong pagkagastosan ng 600 billion na yan na ginawa ninyong bangko. So, walang ginawa ninyong bangko. Ang problema, walang interest. Di ba? Funding.
PhilHealth is funded primarily through premiums from members and general taxation. Yan. Kaya lumalaki po ang pondo, hindi lang galing yan sa hindi yan totally galing sa subsidy. Meron din po yan galing sa premiums ng mga members. Alright? Kung nagtatrabaho ka, kinakaltasan ka, yan po yan. At from the general taxation. And benefits. Sabi dito, PhilHealth offers a variety of benefits including inpatient benefits, outpatient benefits, primary care benefits, Z benefits, and MDG benefits. Dito pa lang sa benefits pwede na kayo mag-insert ng additional project, no? Maglagay kayo ng benefits, no? Sa benefits mismo ng mga members, 'di ba? Ang laki, 600 billion. Ko na nagugulat ako kasi sabi yung 600 billion, napapaboom ako Ayan, no? Okay yung mga dapat ninyong gawin. Kaya nga, tama itong sinabi ni Grace po at ituloy natin yung mga information na dapat pa nating malaman sa mga sinasabi nila, okay? Para at least maliwanagan ng lahat na dapat bago tayo magsalita about dito sa naging resulta ng BICAM, no? Pakinggan muna natin yung mga senador natin. Alright? Okay, let's go back to our honorable Grace po. Ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang dami ng pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun na yung sinasabi ko, pag meron kang... Diba? Sa tingin nyo, mali yung sinasabi dito ni Grace po? Baka may tama na kayo sa isip pag sinabi nyong mali. Hindi lang naman PhilHealth ang nangangailangan ng prioridad. So, dapat siguro talagang suportahan natin ito. No? Bigyan natin buong suporta natin para matugunan naman yung mga ibang pangangailangan ng ating ahensya dito sa Pilipinas. 600 billion pesos. Saan mo dadalhin yan? Ni walang proyekto o benepisyo, additional benefits. Additional benefits po ang kailangan para po gumana, no, ng mabuti ang mga pondo na yan. Alright? Pakinggan pa natin, tapusin natin to para at least maliwanagan sa inyo. Hindi kasi, iba kasi utak ng mga DDS Ibang utak nitong mga to Makapanira lang kahit na, alam mo yun, kahit na sali-saliwa na yung mga pangangatwiran itutuloy pa din. Pakinggan natin. Pakinggan ninyo para matuto kayo dito. Mga DDS. Sinasabi natin, 5 yung anak mo. Lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya ng correct. It's a leadership. So, nananawagan ulit tayo, no? Sa liderato ng PhilHealth. Baka naman po, dito kay Ledesma, no? Ng Department of Health and also dito sa Presidente. Baka naman po meron kayong proyekto o additional amendment, no? Para sa benepisyo ng ating mga miyembro. Gawan nyo na po ng paraan para mababawasan naman po ang savings ng PhilHealth. Walang iba na dapat pag-usapan kundi itong nawawalang pondo ni Sara Duterte. Okay?